Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tuwing may yumayaw tayong kapamilya, hindi na bago sa atin ang minsan ay pag-iiwan nila ng pamana. Pero minsan ito'y biyaya para sa iba, ngunit may pagkakataon na nagdadala ito ng hindi mga inaasahang pangyayari sa buhay ng kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Lalo pa nga at kung ang pamana na ito ay may kakaibang alaala na kalakip na hindi basta-basta maaaring kalimutan. Dear Papa Dudut, konbanwa, kamusta po? Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Minako, 28 years old at isang half Japanese, half Filipino na taga Laguna. Madalas ko po kayong mapakinggan dahil may mga kaibigan ako na fan ng programa ninyo. Kaya naman nahilig na rin po akong makinig sa inyong mga kwento, mapa-love story man yan o horror. Hindi na din naman kasi bago sa akin ang mga kwentong katatakutan. Since marami na ring naikwentong karanasan ng aking yumaong lola tungkol sa mga urban legend sa kanilang bansa. Lumaki po kasi ako sa poder niya since medyo busy ang aking parents sa kanilang mga trabaho. Since nag-iisang anak lamang ako ay siya ang maituturing ko na naging sandalan ko hanggang sa magkaisip ako. Wiling-wili ako sa mga kwento ni Lola dahil ayon sa kanya ay may mga lahi daw sila ng pagiging shaman. Sa bansa nila, ito yung tinuturing na mga shrine priestess kung saan sila ang nagsasagawa ng mga parang ritual. Kumbaga dito ba sa atin ay parang mga paranormal experts sila na nakikipag-usap sa mga espiritu. Iba't ibang mga medium daw ang ginagamit nila dito pero sila Lola daw ay manika ang madalas nilang gamitin bilang medium. Batay daw sa ginagawa din ng kanyang lola, may pinapasok itong espiritu doon na nagsisilbing gabay nito sa pagsasagawa ng mga ritual. Kaya tila sinasaniban daw ng anumang nilalang ang kanyang lola at nagsisilbing proteksyon nila ang manika. Pero may mga pagkakataon daw na ginagamit din ito bilang kulungan ng mga masasamang espiritu. Madami daw naging karanasan si Lola na kakaiba kapag nagpupunta siya doon sa shrine ng kanyang lola. May ilang mga masasamang elemento daw kasi na makakaya kang saktan, kaya naman kapag naroroon siya, madalas ay kakaiba ang kanyang pakiramdam. Natapos daw ang ganong tradisyon nila ng namatayang lola niya. Hindi na rin daw kasi pinagpatuloy ng kanyang ina ang ganong gawain at nagdesisyon na lamang na dito na manirahan sa Pilipinas. Dito na nagkakilala sila lolo at lola na isa ring Hapon na nanirahan dito. Kahit daw may alam si lola sa pagiging shaman dahil tinuruan siya ng kanyang lola ay hindi niya din ito isinabuhay. Mahirap daw kasi dahil baka kung ano pa ang matawag niya. Pero yung mga manika ng kanyang lola, kay lola daw ito ay pinamana. Hindi naman kasi ito basta-basta pwedeng iwan lang dahil nga may mga kakaibang nilalang ang namamahay dito. Nakalagay lamang daw yon sa isang safe na lugar kung saan ay dinasalan din nila upang hindi makawala ang kung sino mang masasamang espiritu na nakatira sa loob ng mga manika na yon. Hindi daw kasi nila alam ang posibleng gawin ng mga ito sa oras na makalabas sila sa lugar na yon. Ako naman bilang bata pa noon ay sobrang amazed sa mga kwentong ito. Naalala ko pa nga noon na sinabihan ko pa si Lola na gusto ko ding matutunan ng mga ritual nila.
Natatawa na lang siya sa akin dahil hindi daw ito basta-basta itinuturo lamang lalo na kung hindi naman shaman. Isa sa mga palatandaan na may katangian o kakayahan kang maging shaman ay kapag malakas ang iyong pakiramdam sa mga kakaibang nilalang sa paligid mo. Kadalasan din sa mga shaman ay nakakakita sila ng mga bagay na hindi naman natin usually nakikita. Kaya nga noon kapag nananahimik si Lola ay madalas na akong kabahan dahil posibleng may nakikita siyang kakaibang mga bagay. Maging ang mga magulang ko ay iwas din sa kanya dahil nga sa kakaibang tradisyon ng kanilang pamilya. Bagaman kasi at hindi nila ipinagpapatuloy ang kanilang tradisyon at hindi kinalakhan, ay may mga pagkakataon daw na lumalabas pa rin ito sa kanya. Madalas ay magugulat na lamang kami dahil sasabihin niya na may kasama kami sa bahay na aming tinutuluyan kahit na wala namang kaming nakikitang ibang tao. Lalo na kapag kaming dalawa lamang ang magkasama sa bahay. Madalas ay ganon ang kanyang bukang bibig. Kaya naman habang lumalaki ako na kasama siya ay nakasanayan ko na rin po ito. Sa totoo lang, hindi ako yung tipo na nakakakita ng mga ganong kakaibang bagay pero meron akong kakaibang talas ng pakiramdam pagdating sa mga hindi maipaliwanag na nilalang. Minsan kasi bago pa man sabihin ni Lola na may iba kaming kasama, ay nakakaramdam na ako ng mga kakaibang sensasyon. Tulad na lamang ng pakiramdam na tila nangangapal ang aking mukha kasabay ng pagtindig ng aking mga balahibo. Kapag nararamdaman ko na yon ay alam kong susunod nang sasabihin ni Lola na may kasama kami doon. Pero dahil nga ayaw ko na rin masyadong i-entertain ang ganong mga isipin ay madalas na hindi ko pinapansin ang mga kakaibang nararamdaman ko. Hanggang sa lumaki nga ako ay nakasanayan ko na lamang ang ganong gawi. Mas nag-focus na lamang ako sa ibang bagay tulad ng pag-aalaga kay Lola at sa aking pag-aaral. Naging sobrang close kami ni Lola kahit pa nga medyo weird siya sa paningin ng iba. Mabait naman kasi siya at sa kanya ko talaga nararamdaman ang aruga at pagmamahal ng magulang na bihira kong maranasan sa aking mama at kay papa. Kaya naman nang nawala si Lola noong 10 taong gulang pa lamang ako ay sobrang lungkot ko talaga. Umalis din kasi kami sa bahay na tinutuluyan ni Lola dahil nga ayaw din ni mama na maalala ang mga kakaibang gawin ni Lola noong nabubuhay pa siya. Kasabay ng pag-alis namin doon ay ang paglimot na rin namin sa lahat ng mga kwento niya. Ilang taon din po ang lumipas matapos ang kanyang kamatayan. Nasa college na ako noon ay naisipan kong bisitahin ang puntod niya. Parang na-miss ko lang kasi siya. Kahit alam kong hindi naman sasagot sa akin si Lola ay nagkwento lamang ako sa kanya ng mga naging pangyayari sa aking buhay. At habang ginagawa ko yon ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking paligid. Napalingon tuloy ako dahil parang may nagbabantay sa akin sa lugar na yon. Nang wala naman akong matanaw na sino man ay nagpaalam na rin ako kay Lola. Hindi ko na kasi gusto yung nararamdaman ko sa lugar na aking kinakaroonan. Naglakad-lakad na ako papunta sa sakayan at gumugulo pa rin sa aking isipan ang kakaibang sensasyon na yon. Napaisip tuloy ako kung tinabihan ba ako ni Lola kaya ganon ang naging pakiramdam ko. Marahil dahil gusto ko ding mapakalma ang aking sarili ay ipinagpalagay ko na lamang na tamang aking pakiramdam at si Lola lamang ito na nakikinig lamang sa akin. Malapit na ako sa terminal nang biglang may humawak sa aking balikat. Nagulat naman ako kaya hindi sinasadyang muntik ko nang mahampas ang taong yon. Mabuti na lamang at napigilan ko naman ang aking sarili. Bumungad sa akin ang isang may edad na babae at base sa facial features niya ay mukhang hindi ito taga rito sa ating bansa. Kahit half Japanese ako ay hindi ako natutong magnihongo kay Lola. Kaya naman hindi ko tuloy alam kung paano ko babatiin o tatanungin ang aking kaharap. Umiti naman ito sa akin at nauna nang bumate sa salitang Tagalog. Sa totoo lang, medyo nakahinga ako ng maluwag doon dahil baka magmukha lamang akong ewan kapag nagsalita ito ng ibang lengguwahe at hindi ko siya masagot. Bumati ako sa kanya pabalik sabay tanong kung ano ang kailangan niya sa akin.
at kung kilala ko ba siya. Tumagon naman ito na hindi ko siya personal na kilala pero madalas daw akong mabanggit ng aking lola sa kanya. Isa daw siya sa malayo naming kamag-anak mula sa Japan at sa kanya daw ipinagkatiwala ni lola ang isang mahalagang pamana para sa akin. Nagtataka naman ako at napatanong sa aking isipan kung bakit kaya sa kanya iniwan ni lola ang pamanang tinutukoy nito. Mas sure na matatanggap ko yun kung kinamama niya ito iniwan. Mukhang nabasa naman ito ang aking pag-aalinlangan kaya ikinuwento nito ang lahat bago tuluyang mawala si lola. Sa kadahilan ng walang ibang nakikita ng interes si lola sa kanyang kinalakhang tradisyon bukod sa akin ay sa kanya muna ipinagkatiwala nito ang kanyang pinakaiingatang yaman. Ayon sa aking kaharap ay kabilin-bilinan daw ni lola na ibigay sa akin yon kapag nasa tamang edad na ako. Ngunit dahil aalis na din siya ilang buwan mula ngayon at babalik na sa Japan, ay naisipan niyang ibigay na sa akin ang maaga ang bagay na yon. Mula sa kanyang bag ay may kinuha siyang isang sobre. Basahin ko na lamang daw ang mga nakasulat doon at ituturo daw ako ng liham na yon sa aking hinahanap. Bago naman siya umalis ay nag-iwan siya sa akin ang calling card niya. Maaari ko naman daw siyang tawagan kung may mga katanungan ako o di kaya naman ay may kailangan ako sa kanya. Matapos niyang iabot sa akin yon ay umalis na rin siya. Ako naman ay tumuloy na rin po sa terminal upang makasakay pauwi. At habang nasa biyahe ay naisip ko ang liham na hawak-hawak ko. Sa tagal naming magkasama ni lola ay wala itong nabanggit sa akin ni minsan na may ari-arian sila ng pamilya niya bukod sa bahay na aming tinutuluyan noon. At bakit kaya kailangan pa na nasa tamang edad ako bago ko ito makuha. Nang makarating ako sa bahay ay hindi ko nabanggit ang naging pangyayari ng araw na yon. Medyo sensitive kasi sila mama at papa kapag napag-uusapan si lola, kaya naman hanggat maaari ay iwas kami na pag-usapan ito kapag nasa bahay. Matapos naming magsalo-salo ng hapunan ay agad na akong umakyat sa aking silid upang buksan ang liham na yon ni lola sa akin. Pagkabukas ko nito ay binasa ko kaagad ang liham. Nakalahad dito na sa akin iniiwan ni lola ang kanyang bahay dahil may sekreto siyang alam niyang hindi matatanggap ng aking mga magulang. Sa bahay pala na aming tinutuluyan noon ni lola ay may isang silid na laging nakakandado. Ang susi daw noon ay matatagpuan sa kanyang kwarto. Kabilin-bilinan sa akin ni lola na kahit na anong mangyari ay itago lamang ang susi na yon at wag na wag bubuksan ang nakakandadong silid sa kanyang bahay. Ako na raw ang inatasan niyang magbantay dito. Hindi ko naman maintindihan noon kung bakit gano'n na lamang ang kanyang bilin. Ano bang meron sa kwartong yon at bakit bawal itong buksan? At dahil nga sa pagiging curious ko ay napagpasyahan kong puntahan ang bahay ni lola kapag nagkaroon ako ng mga oras upang masilip ang kanyang tinutukoy na silid. Pagkabasa ko pa lamang ng mga bilin na yon ni lola ay may kakaiba na akong kutob. Parang kinabahan na agad ako imbis na matuwa sa kanyang iniwang pamana sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero tila may naguudyok sa akin na huwag tumapak sa lugar na yon dahil may mangyayaring hindi maganda. Ngunit hindi ko naman ito pinagtuunan ng pansin. Kung noon ay naniniwala ako sa mga sinasabi sa akin ng aking lola. Ngayon ay parang kwentong fairy tale na lamang ito para sa akin. Kumbagay mga hearsay lamang at walang batayan. Makalipas nga ang ilang araw ay dumating ang weekend ay nagpaalam ako kina mama na dadalaw sa dating bahay ni lola. Binanggit ko na rin sa kanila ang iniwanang liham sa akin nito at ang habilin nito na ako ang magbantay sa bahay. Wala namang problema kina mama at papa ito at maganda nga daw yon at paglaki ko ay may sarili akong bahay na magagamit. Nang makuha ko na ang kanilang permiso papadudot ay nagpunta na agad ako dito. Pagdating doon ay hindi ko maiwasang maalala ang masasayang ala-ala namin ni lola. Noong doon pa kami nakatira. Nilibot ko ang buong bahay at pagkatapos ay dumiretso na rin sa silid niya. May ilang mga gamit siya dito na hindi na namin dinala noon sa bago naming nilipatan na lugar.
Dito ako nagsimulang maghanap, Papa Dudut. Ngunit wala naman dito ang susi na kanyang tinutukoy hanggang sa mapagawi ang aking mata sa isang box sa kanyang vanity table. Agad akong lumapit dito at binuksan yon. Hindi naman ako nabigo dahil sa loob nito ay nakita ko ang isang tila lumang susi. Agad ko itong kinuha at nagpunta sa silid na tinutukoy niya sa kanyang liham na nakakandado lamang. Nang makita ko ito ay may kakaiba na agad akong sensasyon na nadama mula rito. Kung maalala niyo po ay nabanggit ko na bagaman at hindi ako nakakakita ng mga espiritu, ay malakas naman ang pakiramdam ko sa kanila. Ang pintuan na aking nasa harapan ay may mga tila papel na nakadikit. May mga Japanese character dito na hindi ko naman maintindihan kung ano. Kahit pa nga may kakaiba akong nararamdaman ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-curious kung ano ang laman ng silid na ito. Kaya naman kahit nabili ni Lola, nababantiyan ko lamang ang silid na yon ay hindi dapat buksan. Ay sinuway ko ito. Hindi ko alam na ang aksyon ko pala na yon ang siyang magdadala sa akin sa isang hindi ko makakalimutang karanasan. Pagkabukas ng pinto ay sumalubong sa akin ang madilim na loob nito. Medyo nag-adjust pa ang mata ko sa dilim kaya naman hindi ko kagad nakita kung ano ang meron dito. Nang medyo naka-adjust na ako sa lugar ay doon bumungad sa akin ang sandamakmak na manika. Ilan sa mga ito ay nakasuot ng itim na damit habang ang iba naman ay puti. Pero ang pumukaw sa aking pansin ay ang napakagandang manika na nakasuot ng pulang kimono. Parang may humahatak sa akin na hawakan ito at dahil medyo gumana ang aking intrusive thoughts, ay nakinig ako sa bulong na yon sa aking isipan at kinuha ang manikang yon. Maamo ang mukha nito at maganda ang pagkakahubog sa kanyang mukha. Ang mga mata nito ay itim na itim. Kung titingin ka ng matagal dito ay parang nakatingin din ito pabalik sa iyo. Matapos ko naman siyang suriin ay binalik ko din po ito sa kanyang pwesto. Nilibot ko ang buong silid na yon at pinagbasdahan ang mga manikang nakadisplay dito. Hindi sila ganon karami at lahat naman sila ay magaganda pero bukod tangi talaga yung impact sa akin noong nakapulang kimono na manika. Kaya naman bago ko muling isarado ang silid na yon ay muli kong nilapitan ng manika. Para bang gusto ko itong kunin at iuwi na. Total naman ay ipinamana na ito sa akin ni Lola. Pero naalala ko bigla ang kanyang mga kwento tungkol sa mga ito na dito nila madalas kinukulong ang mga kaluluwa o masasamang espiritu na siyang nakakausap ng kanyang lola. Hindi kaya ang mga manikang ito ang tinutukoy na yon ng aking lola. Ngunit kung titignan naman ang mga ito ay parang mga simpleng display at collection lamang ito. Saka bakit naman ito ilalagay ni Lola sa masyadong obvious na lugar? Kung gusto niyang itago ang mga manikang ginagamit sa mga ritual, dapat ay doon ito sa pwesto na wala agad makakakita dito. May nararamdaman man akong mabigat na presensya. Palagay ko naman ay hindi ito nagmumula sa mga manikang nasa harapan ko. Sa dami kasi ng manika doon ay hindi ko malaman kung saan ang gagaling ang aking kakaibang pakiramdam. Hindi ko pinansin ang nararamdaman kong yon at agad kong kinuha ang manikang nakakuha sa aking pansin. Isinilid ko din po ito sa aking bag. Dahil baka kapag nakita ito ng aking mama ay magalit ito sa akin. May pakiramdam kasi talaga ako na ito yung tinutukoy ni Lola na ginagamit sa kanilang ritual. Ngunit dahil nga sa tingin ko ay gawa-gawang kwento lamang ito ay hindi ko na yon ininda. Inisip ko na wala naman siguro mangyayari sa akin bago lumabas ay sinilip ko pa ang kwartong yon. Ewan ko ba kung guni-guni ko lang ba ang nahagip ng aking mata. Pero bago ko tuluyang may sarado ang pinto ay parang nakita kong naglingunan sa akin ang mga manika na naiwan sa loob ng kwartong yon. Nagmamadali na rin naman ako kaya hindi ko na silang muling sinilip pa upang i-check ang aking nakita. Saka imposible naman yata nagagalaw ang mga manikang yon dahil wala naman silang buhay. Pag-uwi ko ay tuwang-tuwa ako na i-display ang manika na yon sa aking kwarto. Sinigurado ko na nakalagay ito ng maayos sa aking kama. Bago ako nagpasyang bumaba na upang magluto ng aming dinner. Medyo ginabi kasi ng araw na yon sila mama at papa dahil marami daw silang tatapusin na trabaho. Matapos kong makapagayos
at makapag-dinner ay agad na akong umakyat sa aking silid. Sakto namang pag-akyat ko ay tumawag sa akin ang aking kaibigan. Pagkasagot ko ng video call request niya ay naghuntahan lang naman kaming dalawa. Pero ilang saglit lang ay napansin ko na parang nakakunot na ang noo niya at may sinisipat sa aking kama. Hindi naman ako mapakali sa kanyang kinikilos kaya naman tinanong ko na siya kung bakit gano'n ang itsura niya. Medyo namumutla na rin kasi ang mukha nito kaya naman nag-alala na rin po ako sa kanya. Para nag-iisip pa ito bago sumagot sa akin na bes, lumingon sa akin at ngumiti yung manika mo. Pagkabanggit niya ng mga salitang yon ay napalingon agad ako sa aking likuran. Ngunit taliwas sa kanyang sinabi. Hindi na ito sa kanya nakatingin at sa akin na ito titig na titig habang nakaupo sa aking kama. Na para bang pinag-aaralan ako nito. Hindi ko po alam ang aking gagawin ng mga oras na yon. Nakipagkitigan lamang ako sa manikang ito ngunit hindi naman ito gumagalaw. Ayaw ko mang takutin ang aking sarili at alam ko na hindi ko ito iniwan sa ganong posisyon kanina. Maayos itong nakahiga doon kaya paanong nakaupo na ito. Nagpaalam naman ako sa aking kaibigan dahil hindi ko na nagugustuhan ang aking nararamdaman. Pagkababa ng tawag ay agad kong kinuha ang manikang yon at itinago sa aking aparador. Sinigurado kong nilak ko ang aking aparador. Nang dumating sila mama at papa ay hindi ako nagpahalata na may kakaiba akong naranasan nang dahil sa dinala kong manika sa bahay. Pagkatapos ko silang paghainan ng pagkain ay umakyat na rin agad ako sa aking kwarto. Ngunit nabigla ako nang pagdating ko doon ay nakita kong bukas na ang aking aparador at nagkalat pa sa sahig ang aking mga gamit. Ang iba pa nga dito ay tila pinagpupunit. Sinilip ko kaagad kung nasa loob pa nito ang manikang aking inuwi ngunit hindi ko na ito nakita doon. Nakaramdam na ako ng kaba ng mga oras na yon. Hindi ko alam papadudot kung saan ko hahanapin ang manikang ito. Kung nasaan man ito ngayon. Kung nagawa nitong masira ang aking aparador, ibig sabihin lamang nito ay maaari itong makapanakit. Mukhang galit na galit ito, batay na rin sa mga iniwan itong sirasirang damit ko. Iniligpit ko na lamang muna ang aking mga gamit. At sinilid naman sa isang lagayan ang mga sinira nito. Naabutan naman ako ni mama na nag-aayos doon. Nagulat ito sa lagay ng aking kwarto. Napagalitan pa nga ako dahil ang akala niya ay ako ang may gawa nito. Hindi ko naman masasabi sa kanya ang tungkol sa manika dahil paniguradong mas magagalit ito sa akin. Nang matapos akong mag-ayos ay pinatay ko na lamang ang ilaw sa aking silid at matutulog na sana. Papikit pa lamang ang aking mata nang tila may naramdaman ako na may maliliit na paang tumatakbo sa paligid ng aking kama. Nagtataka naman akong sumilip upang tingnan kung sino o ano ang gumagawa ng ingay na yon ngunit wala naman akong nakita. Pabalik na ako sa pagkakahiga na may marinig akong mahihinang tawa mula sa ilalim ng aking kama. Parang bata ang boses nito pero ipit na ipit ang boses. Nakakaramdam na ako ng kaba ng mga oras na yon. Dahil naiisip ko na baka kung anong bagay ang ngayon ay nasa ilalim ng aking kama. Hindi ko na sana ito papansinin pero ilang saglit lang ay naramdaman ko ang paggalog ng kamang aking kinakahigaan. Mahina lamang ito noong una hanggang sa lumakas ito ng lumakas. Naakala mo'y nasa gitna ako ng isang umaalong dagat. Dito na ako napatalon. Nakita ko kung paanong umaalog ang aking higaan na akala mo ay humihele ito. Sa kagustuhan kong malaman kung sino ang gumagawa ng ganong bagay ay dahan-dahan akong yumuko at sumilip sa ilalim nito at wala akong maaninag noong una. Ngunit maya-maya pa ay nabigla ako nang mula sa madilim na bahagi nito ay lumitaw ang maputing mukha ng manikang nakapula at gumagapang ng mabilis papalapit sa akin. Sa sobrang gulat ko ay hindi agad ako nakaiwas dito. Gamit ang maliliit na kamay nito ay hinila niya ang aking buhok. Pinipilit ko namang tanggalin ang mga kamay nito. Ngunit mahigpit ang pagkakakapit nito. Tuwang-tuwa itong nakatingin sa akin na para bang nalilibang itong makita na nasasaktan ako sa kanyang ginagawa.
Dahil ayokong magpatalo sa kanya ay hinawakan ko ang kanyang katawan at marahas na hinablot palayo sa aking buhok ang mga kamay nito. Nagpupumiglas ito sa aking pagkakahawak. Dahil sa galit ko na rin sa ginawa niyang pananakit sa akin ay malakas ko siyang ibinato sa may pader ng aking kwarto. Lumikha ito ng malakas na ingay dahilan upang patakbong magtungo sa aking silid sina mama at papa. Nakita nila dito ngayon ang galit na manika. Ang maamo at maganda nitong muka na umakit sa akin ay napalitan ng tila isang nakakatakot na itsura ng isang nilalang. Ang itim na mata nito ay tila nangingislap sa galit habang nakatingin sa akin. Nakita ko kung paanong maging aking mga magulang ay nakaramdam ng kilabot nang biglang mabilis na gumapang paakyat sa may paderang manika at tumungo ito sa madilim na bahagi ng kisame ng aking silid. Agad lumapit sa akin sina mama at niyakap ako. Sabay-sabay kaming napatingin sa kisame nang marinig namin ang malademonyong tawa ng manikang tila nakikipaglaro sa amin. Nakikiramdam ako sa aking paligid upang matukoy kung nasang banda ang manikang yon. Binuksan naman ni Papa ang ilaw sa aking kwarto at saktong pagbukas nito ay sabay talon sa akin ng manikang yon. Mahigpit itong kumapit sa aking uluhan. Ramdam na ramdam ko ang pagbaon ng tila tumatalas na mga daliri nito sa aking pisngi at noo. Gigil na gigil nitong nilamutak ang aking muka habang ako naman ay napapasigaw na lamang sa sakit. Sinubukan naman itong ihiwalay sa akin ni Papa ngunit tila kahit maliit ito ay may taglay itong kakaibang lakas. Kaya naman maging ang aking magulang ay nahirapan itong tanggalin. Nang hindi talaga ito matanggal sa akin ay nagmamadaling lumabas ng kwarto si Mama. Ilang sandali lang din ay bumalik ito na may daladalang tila isang papel. Mabilis nitong dinikit ang naturang papel sa noo ng manika habang may minumutawing mga salita na tila nagdadasal. Napabitaw sa akin ang manikang yon na tila nasasaktan at nangingisay na sa mga naririnig niya. Nakahandusay na siya sa may sahig. Maya-maya pa ay tumigil na rin po ito sa paggalaw at bumalik na rin ang nooy maamo at maganda nitong mukha. Agad ako nilapitan ng aking mga magulang. Ramdam ko ang hapdi na mga bahagi sa aking mukha na kanyang kinalmot at hinawakan. Agad akong tinanong ni Mama kung ano at saan ko nakuha ang manikang yon. Doon ko ay kinuwento sa kanya ang tungkol sa lihim na silid ni Lola at ang iniwan itong susi sa akin. Galit na galit naman sa akin si Mama dahil inilihim ko ito sa kanya ang bagay na yon at kung bakit ko daw nilabas sa silid na yon ang demonyong manika. Hindi naman ako makasagot dahil alam kong kasalanan ko naman ang lahat ng mga nangyari. Kinumpirma ni Mama ang aking hinala noong una nang manika na yon ay isa sa mga ginagamit ni Lola sa ritual ng pagkukulong ng kaluluwa o espiritu. Kaya ito nakapulang damit dahil sumisimbolo ito ng pagiging bayolente at mapanakit ng manikang yon. Ang mga nakaputing manika naman ay mga tagabantay at katulong na espiritu na mga katulad nila Lola na shaman. Samantalang yung mga nakita ko naman na nakaitim na mga manika ay kumakatawan sa mga espiritong mapanakit ngunit mahinang klase lamang. Nilagay ni Mama ang manikang yon sa isang kahon at nilagyan din niya ng mga maliliit na papel ang kahon na yon bilang proteksyon din daw. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may naituro si Lola kay Mama na paraan kung papaano mapatahimik ang isang bayolenteng espiritu na katulad nito. Upang hindi na muli pang maulit ang naturang pangyayari ay tinawagan ko kaagad kinabukasan ng matandang babae na nagbigay sa akin ng liham ni Lola. Sinalaysay ko sa kanya ang mga nangyari at nagpresenta naman ito na kung nanaisin ko daw ay siya na ang mga laga sa mga manikang iniwan ni Lola. Agad naman akong sumang-ayon dahil hindi ko na gustong makita ang mga manikang pamana ni Lola sa akin. Tulad ng ginawa ni Mama ay sinilid din niya sa mga kahon ang manika at nilagyan niya ito ng maliliit na papel na napag-alaman kong talisman pala na nagsisilbing selyo nito upang hindi makagawa ng anumang hindi magagandang bagay ang mga espiritu doon. Ayon sa kanya ay dadalhin niya mga ito sa isang shrine sa Japan upang doon itago. Pinabindisyonan naman ni Mama ang bahay na iniwan sa akin ni Lola upang masigurado na wala nang naiwan ditong anumang masamang enerhiya
Matapos nga ng pangyayaring yon, ay doon ko naintindihan na hindi lamang pala basta kwento lamang o urban legend ng mga ganong gawain ni Lola. Dahil sa aking katigasan ng ulo ay muntikan pa kaming mapahamak. Bagaman at natapos na ang mga ito, ay hindi pa rin po ito mawala sa aking isipan hanggang ngayon. Dala-dala ko pa rin ang aral na aking natutunan mula dito, na may mga bagay na hindi dapat tayo pinapakialaman at hinahayaan na lamang na mamahinga sa lugar kung saan sila iniwanan ng mga dating nagmamay-ari sa kanila. Dahil hindi natin alam ang kwento ng mga ito o ang kapahamakang maaari nitong dalhin sa ating buhay. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras na nilaan upang basahin ang aking liham. More power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Minako. May mga bagay na hindi natin dapat pinanghihimasukan dahil hindi natin alam ang panganib na dala nito sa atin. Hindi lahat ng mga naiwang bagay ng ating mga yumaong mahal sa buhay ay magbibigay sa atin ng kaginhawahan. May mga pagkakataon ang hatid nito ay panganib, takot at hindi malilimutang mga karanasan. Ang mahalaga ay matuto tayo at laging isaisip na sa ating mundong ginagalawan ay may mga bagay at kakaibang pangyayari na hindi imposibleng ating matunghayan at maranasan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories at ganoon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Salamat po sa lahat ng mga nagsusumbong at nagre-report na meron pong mga nagre-re-upload ng ating content. Gusto ko lang ipaalala na ang content po ng inyong Papa Dudut ay trademark. Ito po ay pinagbabawal na gamitin ng walang permiso. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.